Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Tayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Magandang gabi sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with PA. Maupay nga gabi ay yung tanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at mga kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Kuya Alan, may sinasabi ka na excited at at the same time may lungkot. Ang ating case-to-case ngayon, pamilya na nag-aaway. Sabi na, tinago namin yung lupa sa ama ko. Yung lupa sa magulang ko, walang umaangkin o nanakaw. Kasi ang sinasabi niya, pumirma daw po si tatay. Ang tinanong po namin yung matanda, hindi niya alam po ano yung pinirma niya kasi hindi po siya marunong magsulat at magbasa. Si Pia? Ito naman sa ating payong kapatid, huli ko sa isang nanay na ang anak ay may malubhang sakit, labas-pasok sa ospital. Hindi po nila kami palabas yun. Aking katula po kaming collateral. Para makalabas po kami, para hindi na po madagdagan yung bill namin, binigay ko na lang po yung titulo. At marami din tayo mga guest, no? Kuya Alan, Ate Pia, mula sa Maritim, maraming salamat. Meron tayong mga premyo, meron tayong kasiyahan. May balanse, ika nga ang ating buhay. So, may mga mag-uwi ng 10,000 pesos, may mga 5,000, 3,000 pesos, 2,000 pesos. Abangan natin yan. Dito lamang sa... May problemang legal ka ba? Yung anak ko, naradya kanyang 3 years old. Inabandonan niya po kami. Buntis ako ng 5 buwan. Sinasaktan pa po niya kaming mag-iina. Sa harap ng babae niya. Pinakasalan ko na dahil buntis siya, ayun pala bandang huli. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Irereklamo ko po yung asawa ko na ako po araw-araw naghahanap buhay. Lagi na lang akong pinagseselosan. Tigilan niya na po ang kapaparinig niya sa akin kasi babae rin naman siya. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa sa asawa ko po. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Ruel, maraming salamat sa pagdaan sa amin dito sa Cayetano in Action with BA. Ang kuya mo na si Francisco ang dapat ang aking kaharap ngayon. Apo, Pero ang kuya mo ay mataas ang blood pressure niya po. dahil hanggang ngayon siya ay galit. Apo, gawa po nung sa tatay din namin, tsaka po sa lupa namin tinitirikan. Na nagtataka kami kung paano napunta sa pangalan ni Victorino. Ilang kayong magkakapatid lahat? Bali, 7 po kami. So noong umpisa, doon sa bahay na yan, naroon ang tatay, nanay, kuya at ang kanyang anak, at ikaw, anong nangyari? Saka lang po namin siya nakita noon nung namatay na yung airmat namin. Nakiusap po na kung pwedeng pansamantala makikitira. Kasi po, didimuli sila sa binangunan. Ako, kaya po ako buhay kasi stay po ako sa trabaho ko. Ang natitira na lang po doon si tatay, saka si kuya, saka yung pamangkin kong panganay. Ilang taon na rin nagdaan, nagulat ako, natayuan ng bahay. Nagulat na lang po ako nung kapangalan kay Victorino, yung master list po.
Ang tinanong po namin, Chairman, ang sabi po, wala po siyang kapatid. Sinong nakasulat dun sa master list? Si nanay po. Nung nawala ng nanay, Ngayon, nung siya na, sinabi niya, wala siyang kapatid. Sinabi niya sa chairman. kaya nailipat sa kanya. Opo, So kasalukuyan, ang nakatira ngayon sa bahay ay kami na. tatay. Tatlo. Tapos si Victorino sa kabila. Kumbaga kami po napunta sa likod na lote. Yung kapirasong lote. So ano ito'y lupa ito? Opo, Okay. Ang harap, ang nakatira ay Victorino. hiwalayan na bahay. Opo, nasa likod po kami nun. Baga nagindaan po namin kapirasong space. Nasaan, Doon po natutulog si tatay pagpasok niya ng pinto. nasaan si Francisco? Nandun din po. Kasama mo rin. Opo, So ang tatay na siyang may-ari ng lugar ay doon natutulog sa inyo. akin po. Samantala, ang nasa harap ay ang kuya mong Victorino. Kasi ang sinasabi niya, pumirma daw po si tatay na pumapayag na malipat sa kanya. Istorya po, wala sa kalit. Tinanong po namin yung matanda, Pagpatuloy hindi niya mo lang alam yan. po ano yung pinirma niya kasi hindi po siya marunong magsulat at magbasa. Sa akin na kasama po ng loob ko, minumura po ng asawa niya, naandun po siya. Wala po siyang reaksyon. Maliban doon sa away na may kinalaman sa lupa, minumura ang tatay niyo Opo. ng asawa ng kuya mong Victorino. Andun po siya, ni minsan po, hindi po namin narinig sa kanya yung, uy, wag mo murahin tatay ko yan. Wala po. Bagkos, kinakampihan niya pa po. Dapat po siya ang magpanik kasi barangay tanod po siya. Ngayon, ang kuya mo, si Francisco, ay nagagalit kay Victorino dahil din doon sa paglipat ng pangalan sa kanya. Dahil sinabi niya sa barangay na siya lamang ang mag-isang anak, kaya nararapat na sa kanya ilipat. Opo. May nabalitaan ako na ngayon, pag pinuntahan mo raw ang barangay, hindi lamang ang pangalan ni Victorino ang nakalagay, pero naroon din ang pangalan ng iyong asawa. Opo, kumbaga nahati na po siya kasi po, dalaw na po siya. Asawa mo na kayo. Napag-iwalay na po Asawa yung ko, pangalan di ko niya. nilagay. Asawa mo nilagay mo. Mismong chairman po ang nagsabi na asawa ko na lang kasi ako lagi nasa trabaho po. Yung asawa ko, pwede daw pong yun ang ipangalan. Doon sa kalahati Opo. ng property. Anong sabi ni Kuya Francisco mo? Siya naman yata ang Hindi, mawawala. payag naman po siya kasi sa amin po siya nakatire. Ah, Kumbaga kami rin po nag-aasikaso kay tatay. Ruel, ito bang problema nyo? Sinubukan yung pag-usapan ng magkakapatid? Maraming beses na po, baliwala lang Asawa mo, po. Una, no? pag nakakaharap po sa kanila, okay. Pero pag umuwi na po sa bahay, mga ilang araw po, ayan na naman po. Balik na naman po sa dati. Ayaw pa rin po nilang tumigil eh, lalo po yung asawa. Sana gustong-gusto po nila kami mapalayas din sa bahay na yon. So sa kasalukuyan, Ruel, saan mo gusto pumunta itong pag-uusap na ito? Total, kapatid din naman po, dugo rin po namin. Kaya kung kaya niyang sabihin yung asawa niya madaldal, na chismosa. tumigil, Wala naman natahimik yun, yan. masaya na po kami doon, Tito Boy. Okay na, nasa pangalan ng asawa mo yung inyo, Opo. nasa kanya yung pangalan nung nasa harap, sa inyo okay na yon. Opo. Kaso, ang problema lang po, talagang hindi niya kayang kontrolin yung asawa niya. Hanggang sa binubuhusan ba ng kayo? tubig yung matanda, pagpapasok ng bahay. Tapos PWD na po siya. Nakuha niya po managa. Pinagtataga yung pinto ni tatay. Nasaan po yung paggalang niya sa matanda? Sasabi niya, matanda pa walang utang na loob. Baka totoo lang Dapat tayo, sila hindi magkaroon tayo ng utang sinungaling na sa loob. tao. Dahil sila ang nakitira. Dahil nung tinira nila yon, bahay na. Pinaayos lang po nila. Ruel, totoo bang umabot na ito sa sakita na pisikal? Opo. Siyempre, Wala siyang nagdala galang po din ng sama ng loob. Napilitan na rin po akong pumatol. Pero mga ilang araw din po, Tito Boy, ako mismo rin po ng pasensya sa kanya. Tinanggap naman po. Alam po, Tito Boy, kung hindi niya po kaya, mapipilitan kaming kasuhan siya na ginawa niyang panluloko sa amin. Na sinabi Paano niya mo sa tiyago na wala siyang panloloko kapatid. yan? Anong naramdaman mo nung sinabi niyang wala siyang kapatid? Masakit po. Papakaawa ka, ikaw rin naman na may problema. Nako, ipayak-yak ka pa rin. Isos! Ruel, maraming salamat. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-uusap. Kasama si Kuya Alan at Pia. Opo. Victorino, maraming salamat. Narinig mo yung pahayag ng iyong kapatid. Ano ang iyong reaksyon? Sa akin ang palagay po, Tito Boy, nang mamatay mother namin. At dinaanan po tayo ng matinding bagyo, undoy.
Tapos yung pagkatapos po ng Undoy, Tito Boy, pumasyal ako sa bahay ng airpot ko. Wala po siya doon dahil binaha na yun. Naghihintay ng matagal. Bago kami dumating 2010, hindi pa rin po nagbago yung lalim ng lupa. Ngayon, sinasabi nilang nasa master ako, yun ay patunay lang po na pumapayag ang ama ko na tumira kami doon. Ngayon, marami kaming ginastos, panambak doon, para mapantay lang po sa kasada. Willing naman na magsabi sila sa akin kung ano gusto nilang mangyari. Wala. Naghihintay ako. Ito na po. Nung dumating ng panahon na wala na silang maupahan, dahil palipat pa silang inuupahan, nakiusap sa misis ko na stroke. Na kung pwedeng tumira, may paiyak-iyak pa siya. Okay, pinagbigyan namin. Naawa yung misis ko dahil doon sa dalawa niyang anak na walang pirmihang matitiran. Tapos, sasabihin na, madamot kami. Inagaw namin yung lupa sa ama ko. Yung lupa, sa magulang ko, walang umaangkin o nanakaw. Kung sinasabi niya nakalagay ako sa pangalan, yun ay nagpapatunay lang para mailagay ako sa master. Kasi pag hindi ka nilagay sa master, mawawala yung lupa. Ibang taong titira, ay tatay ko, nag-iisa lang doon. Wala sila, hindi sumusot. Ano gagawin ko? Sabi ko, tay, abot na natin yung silong. Ano gagawin natin? O di kung may pera kayo, itas nyo. O namin ang airpot ko, tinas namin. Tulong kami ng tatay ko, lahat ng malalim, inangat namin. Makapagtayo lang ng pundasyon. Tapos nag-iwan siya ng kapirasong pinto para doon sa bahay niya sa likod. May daanan siya. Nung kami ng tatay lang, wala naman kami problema eh. Masaya naman kami, ganun. Tubig, kuryente, hindi ako naniningil. Magulang ko yun eh. Kami wala naman kami habol sa lupa. Kami lang, mayroon pare-pares matirahan. Ito po, Tito Boy Abuta. Yan po ang mga dokumento na nagpapatunay na yung German namin talaga ang pumirma para mailagay muna sa pangalan ko para hindi mawala ng ibang makuha ng ibang tao. Kasi sa lugar namin, pag hindi mo tinitiran ng bahay, hindi mo na makukuha. Saan kami titira? Pasalamat nga sila, naayos ko. Victorino, po. So yung paratangan ka na pinilit nyo ang inyong ama Ay, hindi po. na ilagay ang Wala po nangyari yun. Alam ni lupa German sa po. pangalan mo Opo. ay hindi totoo. Hindi po totoo yun. Kasi po yung nakalagay po doon, ang ibig sabihin ng nililipat, pansamantalang munang ilagay ako sa master D para mawala. Yung lupang yun sa tatay ko, hindi ko inaangkin. At alam mo na merong parte dyan ang iyong mga Alam ko yung kapatid. Tito Boy. Ako, naghihintay lang magsabi, Tol, paano ba napunta? Papaliwalan ko, hindi na pinapalit. Paninira po rin sa ibang tao, ay, inakaw ng kapatid ko, inakos tatay, kinuloko tayo. Tama pa naman yun. Pero nagkaroon daw kayo ng pagkakataong mag-usap na magkakapatid. Oo. At okay naman daw kayo pag nag-uusap, pero Oo, pagkatapos walang ng ilang problema. araw, baliwala rin daw. Opo. Ito po, Tito Boy. Ikaw, bilang kapatid mo, asawa mo, may diferensya. Pag sasabihan mo, papatay, mamasakit. Ano nga karamdaman ko doon? Mamasakit. Pag banta mo yung asawa ko, napapatay, mamasakit. Masakit sa akin doon. Yung tatay ko, binugbog nila. Masakit sa akin yun. Pero hindi nila aaminin sa tao. Diyos na lang nakakalat sa kanila. Bahala ng Diyos sa kanila. Kasi ang tatay ko nung ginulpi nila. Tama pa lang. Magulang mo, gaganyanin mo. Tama pa naman yun. Dahil pa sa umaga, nakikita ko walang pagkain. Di ba nililisip ko? Papakain nila pag may tao nakakita, papakitang gilat. May diferensya na yung asawa ko eh. Pagtutulong-tulungan nila pag wala ko. Pag nandun ako, ay nila sabihin ng gusto niyo masabi. Pero totoo ba na minumura ng asawa mo ang inyong ama? Yung pagmumura yun, physical na talaga nang sasabi yun. Sapag masama doon pa silang tao. Kung ang sa tao nakapagsalita hindi maganda sa PW, kahit na tayong PW, may emosyon din tayo nakapagsalita na hindi maganda. Ang sinasabi mo, Victorino, diyan ka napipiko na tagagalit. Pag sinasabi ko minsan asawa ko, saka yung sinasabi na hindi maganda. Pag sinasabihan ng hindi maganda ang asawa ko, ng iyong kapatid. Yung asawa ng kapatid ko. Kasi maganda yung asawa ng kapatid ko. Ni Ruel. Opo. Doon may problema sa inyong mga kasi asawa. Yan ay nakikita mo nagalit ang asawa ko po, Tito Boy. May narinig siya hindi maganda sa labas. Tapos pupunta siya sa kapitbahay. Ang pinagchichismosa, numero chismosa din. Kaya kumakalat. Nung kami lang ng tatay ko, tahimik yung lugar, Tito Boy. Nung dumating yung asawa ng kapatid ko sa kanila, sumabog na parang bulkan lugar namin. May nais ka pang idagdag, Victorino? Kung gusto po kasi mangyari misis ko, bumukod na lang kami. Nagkaroon na po ng trauma asawa ko. Kaya inatakutan ko lang, Kuya Boy. Pag ako nasa trabaho, mabalitaan ko nag-away sila, baka ma-stroke. Hindi ko lang gagawin ko. Victorino, maraming salamat. Salamat din po, Tito Boy. Salamat. Tayo'y nasa face-to-face pa rin po. Ate Pia, Kuya Alan, narito po si Ruel, ang nagre-reklamo. Kasama sana si tatay.
Pero sabi ni tatay ay ayaw niyang makarinig, ayaw na niya ng gulo. Ilang taon na si tatay, Roel? 82 po. Samantala, ang kanyang inirereklam ay ang nakatatandang kapatid ni Ruel na si Victorino. Victorino, Ruel, Kuya Alan, Ate Pia. Unang-una, nagpapasalamat kami sa inyong tiwala. Ito, tingin ko, masosolve natin. Kung ang tingin nyo, hindi to barangay, hindi to korte, kung hindi isang family conference. Gusto siguro ni tatay, umuwi tayo na at the very least, may konti kayong kasunduan. At most, magkaroon kayo talaga ng reconciliation sa inyong relationship, no? Kuya Boy, dalawa ang paghuhugutan natin dito Una, yung karapatan sa property at pangalawa, yung human relation or family relations talaga, no? Pero, paulit-ulit kasi sinabi ni Victorino na hindi naman niya inaangkin ang lupa. So, kasi kung hindi niya inaangkin ang lupa at inaamin ng lahat na kay tatay yon, na-solve natin yung kalahati ng problema. Do you confirm that, Victorino, na until now, ang ano mo, kay tatay yon? Nag-iingi lang po ng permiso ng German na para tumira kami. Nagsabi na ako sa German, magsabi kasama mo. Yung sinasabi na yun, pangsamantalang munang pinagamit sa pangalan ko para magawa ng paraan naman. Kaya nga na sa'yo, sinabi mo sa chairman, wala kang kapatid. Pala, kahit magharap tayo sa chairman sinabi mo sa chairman, wala kang kapatid Kalma muna tayo. Ang sinasabi mo, kaya napunta yung sa master list pangalan niya dahil may sinasabi siyang wala siyang kapatid. Ang sinasabi niyo naman, ilagay niyo lang yung pangalan niyo doon dahil namatay nanay niyo para may mag-aasikaso ng lupa, kaya pangalan niyo. Pag sinulat mo yung pangalan doon, parang ikaw ang may rights doon. Rights yun Normally, tatanungin yan. Kung hindi si tatay, sino mga eredero niyan? Kaya para mailagay lang po ang pangalan ng iisang anak, nagdududa ho ako kung ba't pangalan lang ng isang anak ang nailagay doon. Either hindi nagtanong ng maayos yung chairman or nagtanong at hindi nasagot ng maayos. Dahil may paratang siya na hindi alam ni chairman na may kapatid. Wala ko sinabi na wala akong kapatid. Ang sabi ko, walang kapatid kung pumupunta roon, kaya ako naisipang magsalang doon na mag-asikaso ng lupa. Tama ba, Victorino? Kasi pagka gusto mong mapasayo ang lupa, kailangan actual occupant ka. Kaya yung master list na yon ay tala na ikaw ay nandun sa lupa na yon at doon ka nakatira. Kasi pag hindi ka naglagay at ang alam ng gobyerno ay bakante, mabibigay sa iba. Susunod kong tanong doon, bakit hindi pangalan ni tatay ang nilagay? Ako po kasi ang nag-asikaso. Kaya sabi ng German, ikaw na muna kasi may matanda na tatay mo, walang kakayahan na magsusulat o magbayad ng agreement kung may babayaran. Kasi walang hanap buhay tatay mo kasi matanda na. Ito, isasabihin ko sa inyo isang prinsipyo sa conflict resolution, ha? Na kung mareresolve nyo naman moving forward, huwag nyo nang balikan yung nakaraan. So, kung sinasabi mong kay tatay yon, payag kang mailagay na sa pangalan ni tatay. Ano problema? Kasi pag nailagay sa pangalan ni tatay, pare-pareho na kayong may karapatan doon sa tama nyong... Gaano kalaki ba yung lupa? Maliit lang po yun, sir. 24 square meter. So, ang kinatitirikan nila, mga 11. Opo. Tapos meron pa kayong kapatid na wala dyan. Kaya ako sinasabi yan, kasi dalawa option nyo para magkasundo. Either ilagay nyo sa pangalan ng tatay nyo, pero sa liit niyan, ilang kayo magkakapatid? 7. So, ang problema kasi kung ilalagay sa pangalan ni tatay, magulo pa yan later on dahil 7 kayo. So, ilan kayong magkakapatid dyan? Doon sa lote yung 24 square meter. Yung bang 4 yung kapatid naghahabol din doon o pinaubaya na sa inyo? Pinaubaya na po. Kasi nga, kung makakahati nyo ng 3, edi at least isang less na pag-aawayan nyo. Hindi ko kayo sasabihan ko anong dapat. Lagay nyo kay tatay, hindi nyo matatanggal na dun sa 4 pwedeng humabol yon. 7 ang hatian yan dahil pare-pareho tayong kapatid. Pagka nawala yung isang kapatid, yung anak niya, paano mo naman hahatiin ang 24 square meter sa 7? Wala pang 4 na square meter. So yun yung dalawang pwede nyong gawin na sana makatulong kami. Either ilagay sa pangalan ng tatay o maghati na kayo. Ang gusto ko sana, kung wala na talaga ding habol naman yung mga iba nyong kapatid, isang kasulatan na yan. Sinasabi nila doon na ako walang hinahabol. Pirma, kapatid 1, kapatid 2, kapatid 3, kapatid 4. Wala kaming hinahabol. Pwedeng tulungan ng abogado natin na gawan ng dokumento yun. So, yun ang number 1. Sana ma-solve iyon. Sa mahinahon na paraan. Kasi sabi mo, Ruel, problema, Mrs. ni Victorino. Sabi, hindi. Ang problema din, Mrs.
Moren, paano natin ayusin yon? Ito po kasi Kuya Alan, sabi po ng misis ko, lipat na lang tayo. Kasi kung dito ako, lagi ako may stroke ako. Nagkaroon na siya ng trauma sa ulo. Kaya kapag nakikita niya yung mga kapatid ko, naaalala niyo yung ginawa sa kanya, na ano siya. Ano bang ginawa sa kanya? Yung mga panila na, yan, mamamatay na yan. Mamasakrin natin yan. Tapos tatagayin ko yan, babasagin ko bungo. Siyempre, iba sa tao. Okay. Ruel, kahit nanay ko at ate ko yun ang sinasabi sa amin lahat na lalaki. Sabi sa amin, ingat kayo paano nyo kausapin asawa nyo. Kasi minsan sa lalaki, bitaw lang. Pero sa babae, nag-e-echo yun. So minsan lalaki, pag nag-sorry na sa asawa, sorry na, sabi ko yan. Pero sa babae, nag-e-echo. Natro-trauma din yun. Pero hindi po ako nagsalita sa asawa niya ng ganun. Yung amin lang isa, yung panganay. Kay Francisco. Pero humingi naman siya ng paumili sa asawa ko nung nakaraan nagbarangay. Kaya lang, nandun wala ang nang problema trauma. yun. Pero ngayon, bilang kuya, tanggap mo na hindi sa kanya nanggagaling yung masasakit na salita na idinadaing ng asawa mo. So wala kang galit sa kanya. Wala naman pa problema ng Okay, puso. wala. Eh yung kapatid mo, kanina lumuluhan eh. Oo, minsan ang Dahil sa problema mga- sa mag-asawa namin, pag ang Kaya asawa ko, nga eh. Oo. Pero kayong dalawa ang naapektuhan yung relasyon nyo. Hanga ako sa pagmamahal nyo sa tatay nyo. Parehong lumabas sa bibig nila yung tatay namin, alagaan. Para sa akin, maliwanag na wala kang galit sa kapatid mong bata. Kung may nagkamali man, yung isa nyo pang kapatid pa pala, edi mag-ayos na kayo ngayon pa lang. Nabawasan na ng dalawang sakit ng ulo ang tatay nyo. Hindi kayo iiyak ng ganito, kundi kayo nagmamahalan. Ruel, gusto nyo bang magkaayos kayo ni Victorino? Victorino, gusto mo naman magkaayos kayo ni Ruel? Huwag muna si Francisco. Walang problema yun, sir. Okay lang sa akin. Kasi ang inaalala ko yung asawa ko lang kasi minsan. Sa amin magkapatid, walang problema. Ang pinupuntos ko lang po dito, yung asawa ko. Kasi nga, mayroon na siyang pak sa utak eh. Yung baka mapatok yung ugat dito sa sobrang galit. Paano naman ako? Magagalit ba misis mo kung magkabati kayo? Magagalit ba misis mo pag binati mo si Ruel? Hindi naman. So yung first step muna, kayong magkapatid muna, kayong munang magkadugo. Hindi ko minimenos yung masasakit na nangyari. Ang sinasabi ko lang, sabi mo nga, lipat na lang kayo. May lilipatan ba? May lupa ba? Na mayroon pong i-honor si Mayor, baka sakaling ano sa akin. Ako, minsan, ang matinding pagmamahalan naaayo sa paglalayo. Hindi naman pala kayong dalawang nagkakainitan, ang mga asawa. Kung option po yun, kunin mo na muna yan. Tapos pwedeng kayong dalawa magtagpo, magsama, buuin nyo ulit Kung yung mabibigyan ni pagmamahalan. Mayor, syempre, Roland yon, di ba? O, para hindi na kayo mag-away din dun sa pinantambak mo, etc., tutulong kami ni Kuya Boy, ni Ate, dun sa gagastusin mo, dun sa paglilipatan. Para yung iiwanan naman sa inyo, mag-ayos na lang kayo ni Francisco kung paano. Baka magandang makita ng tatay nyo na magkaakbay na kayo. Kung ang Dico at saka ang Bunso nagkasundo, baka sumunod din yung kuya. Pwede ba kayo magsimula ulit? Okay naman po kami ni Kuya, wala naman po problema sa amin. Ikaw, Victorino. Sa akin, wala namang problema. Ang akin lang po, Kuya, lumapit sila sa akin kung ano may problema. Ako ang kausapin nila, hindi yung sasabihin sa ibang tao na madamot kami. Okay. Ako naghihintay na lalapit sila sa akin. Willing naman ako. Kita. Ang sinasabi niya, kuya siya no? So, pag alis nyo dito, sabi mo, ayos na. Pag may bagong problema, huwag sa labas, siya. Diretsuhin mo siya. Nang may galang, ha? Kaya mo bang gawin yon? Opo, ma'am. Pero Victorino, kung sususugan ko yung sinasabi mo, kung may problema ka, puntahan mo rin ang kuya mo, si Francisco. Ganun po. Para magkaayos-ayos kayo. Kasi baka yung nararamdaman mo kay Ruel, yun ang nararamdaman naman ni Francisco sa'yo. So, baka naman pwede kayo, magkamayan man lang kayo. Ruel, kuya mo. Oh. Tay, si Ruel at saka si Victorino, nagkaayos na. Ayan na. Kuya Alan, Ate Pia. Salamat po. Tatay, nagkaayos na po sila. Nagkaayos na po sila, tatay. Nandito si Francisco. Dito ka. So si Francisco ang pinakakuya. Narinig mo yung nangyari. Para may peace na sa pamilya, naghahanap na ng lupa si Victorino. Kami natutulong sa kanya dun sa... Kasi may napundar siya dun sa inyo ngayon, di ba? Papanambak, paganda ng bahay.
Pero siya naman, para tulong na rin sa inyo, iwanan yon. Pero sinabi namin kay Victorino na gusto naman niya, lumapit sa kanya si Ruel. Sabi niya, baka naman yung kuya niyo, gusto naman, lumapit din kayo sa kanya. So, pagkakataon mo to, Francisco, baka may gusto ka rin sabihin sa mga kapatid mo at kay tatay. Kahit po maayos, okay po sa akin yung masaya na rin ako. O tayo ko naman magkaaway-away magkakapatid. Kadugo ko po yan eh. May konting kahit, pero pagmamahal, andun pa rin. Tatay, ano ang nais niyo pong sabihin? Ngayong nagkakasundo-sundo na po ang inyong mga anak. Okay lang kuya, walang problema. Okay. Victorino, baka naman narinig mo nang mahal ka naman ng kuya mo. Kamayan mo na rin kuya mo para Pero alam mo, ang dating sa akin, hardworking kayo na pamilya. Ang tingin ko lahat ng pagsisikap sa buhay ginagawa nyo. Ako gusto ko i-extend yung tulong ng Cayetano in Action with Boy Abunda beyond yung sa bahay at kung may livelihood or whatever doon, pati sa mga kapatid nyo. So may coordinator tayo na aalalay sa inyo. Ang akin hingin isa lang, iwasan na natin kahit anong salita na mami-misinterpret. I think nandiyan na yung forgiveness, pero hindi ganun kadaling mag-forget Huwag natin sayangin tong moment na to na muling nabuo pamilya nyo. Maraming salamat. Yan po ang tulong na maibibigay sa inyo ng Cayetano in Action with BA. Payong kapatid, ang inyong matutunghayan dito lamang po sa... Matapos tayong paiyakin ng pamilya ni Diyos nang sila'y magkaayos, binisita sila ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Nakatanggap si Tatay Rogelio ng putson para mas komportable ang kanyang kalagayan. Samantalang si Roel naman ay nabigyan ng grinder na makakatulong sa sideline niya sa construction. Naiabot din ng pangakong tulong pangkabuhayan kina Roel at Victorino. Sa ngayon, hinihintay na lang ng formal na awarding ng LGU ng Marikina sa lilipatang lupa ni Victorino. Siniguro ng team ni Kuya Alan na susuportahan siya sa pag-aayos ng bahay na lilipatan. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Dahil sa tulong po nila, napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Papasalamat din ako kahit paano nabigyan kami ng konting kabuhayan at mairaos din namin kahit paano mga pang-araw-araw namin. At papasalamat ako sa action na binigay nila sa amin. Alam niyo ba kung pwedeng iprenda yung titulo ng lupa sa ospital para lang makalabas yung pasyente? Teka na Friend, ano yung frienda? Utang sa friend, yun ba yun? Hindi! Ano? Prenda. Like, Sorry, di ko alam. Mortgage. Di ko Collateral. Yung para, para may guarantee yung pinagkakautangan mo na mababayaran siya. Ay, sana. Para magbigay ng item of value, like, let's say, a property. Yeah. Alam nyo, mabuti na lang at nabanggit nyo yan ngayon, no? Dahil yan ang pag-uusapan natin sa Payong Kapatid. Lalo. So, narito ng kwento. So, si nanay ay meron daw siyang anak na may sakit sa dugo. At dahil dito, 10 taon pabalik-balik sa ospital yung anak niya. Sa awa naman daw ng Diyos ay sa mga naunang taon ay nakakapagbayad pa sila. Ngunit dumating ang 2018 at pumalo sa mahigit 200,000 ng kanilang bill. At nahirapan na silang magbayad. Dahil meron pa rin kulang na 53,000 pesos. Kaya ang naisip nila na solusyon ay iprenda ang kanilang lupa para makover yung 53,000 at makalabas na yung anak nila sa ospital. Ang laki. Sayang. Pero nosong ko na hindi pwedeng i-hold ng ospital ang pasyente pag hindi makapagbayad kasi mas lalaki ang utang nila. So, Tito Boy, anechi na. Ano daw, Tito Boy? Ano daw po? Pasensya na po kayo kung ano man ang mga pinagsasasabi ng iba. Pero yung iba, tama naman ang kwento. Pwede pa ba niyang makuha yung kanyang titulo ng kanyang lupa na naisan lang doon sa ospital para mailabas lamang si Jefferson, ang kanyang anak? Pero ito ang dahilan po kung bakit si Nanay Celia ay dumulog dito sa ating programa para humingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Narito po
si Nanay Celia. Magandang gabi po. Magandang gabi po Ate sa Tia at inyo. Kuya Alan. Ay, ako po magpapasalamat muna sa Panginoon po. Dahil hindi ko naman po talaga inaasahan na matawag po ako dito. Dahil yung una po na napanood ko po yung programa, yun po, naglakas loob po ako na mag-message po. Kasi po, lagi po akong nanonood sa inyong programa. Kami naman po nagpapasalamat din sa Diyos. Unang-una kasi, yung case nyo ay kaso nung maraming tao na namumblema. Diba? Kasi nga, pag meron may sakit sa pamilya, hindi mo na alam gagawin eh. Siyempre, unahin mo, mapagamot yan. So, balikan natin, Nanay, no? So, sa inyo, sino po yung nagkasakit? Yung anak ko po. Yung anak nyo po. Tapos, pabalik-balik ngayon sa ospital. Opo. Umabot ng 200,000. Magkano inabot nung inyong bill? Ano po, 213,000 po yung bill namin. Pero ngayon, 53 na lang. Opo, So, kasi po, hinulugan nyo po? hindi na nga po kasi sunod-sunod naman po yung naging problema po namin. Dahil nung 2019 po kasi, na operahan pa po ako sa appendicitis. Sunod po yung asawa ko rin po. Ayun, hindi naman po namin na sa ospital dahil nga sa pag-aasikaso po sa anak ko. Pandemic po. Hindi naman po namin basta maipasok sa ospital dahil nga pandemic. Kaya doon po sa bahay na lang, bali naka-oxygen at saka naka-dextrose na lang po sa bahay. Kaya doon lang po sa bahay siya namatay. Nay, sino po ito? Si Jefferson, ang iyong anak? Hindi po, yung asawa ko po. Yung asawa. Opo. So kami nakikiramay, Nanay. And alam mo, isa sa naging life's work ni ate, hindi po niya hiningi, hindi po niya hinanap, pero dahil back-to-back po kasi yung karanasan niya sa may sakit. So nung naging senador siya, abogado siya, pero naging chairman ng health. At naging life's work nga niya, hindi lang po yung immunization, yung better health facilities, yung makalabas ka nga kahit na may utang, at saka yung PhilHealth, no? So, kaya sabi ko nga na, God's timing na nandito ka at yan ang pag-uusapan natin. Hindi po nila kami palabasin. Aking katwala po kaming collateral. Kaya, para makalabas po kami, para hindi na po madagdagan yung bill namin, ayun po, binigay ko na lang po yung titulo para makalabas po kami. So, nagsabi na yung ospital na pag hindi kayo nakapagbayad hanggang kailan? Tumawag ako sa ospital. Kinumusta ko po yung titulo namin. Nandun pa raw po. Kung hindi po namin mabayaran, ibebenta na raw po nila pag after years. Kasi magpa 5 years na po itong November. Kasi nga, di ba, ang private hospitals natin ay napapatakbo dahil nga sa kita din nila sa mga pasyente. Natural, kung ang ospital ay gumagastos, let's say, ng 10 million sa pagpapatakbo ng ospital, pero ang nagbabayad 8 million lang, magsasara yun. So, since pagka-emergency, hindi mo naman iniisip na kung mahal yung ospital na yan o hindi, di ba? So, assuming magamot at pwede nang umuwi, yan na yung problema. Paano makalabas ng ospital? So, dun pumapasok yung batas na i-explain ni ate. But ang point, para makalabas ka, either bayaran mo or may promissory note ka. Pero kung may promissory note ka, pero wala ka namang in-attach of anything of value na willing ka i-mortgage, di ba? Mas malaki pa ang habulin ng ospital. Bakit? 1, may utang ka na. 2, kukuha pa sila ng abogado para demandahin ka. Pero kung meron silang nakaprenda sa kanila, ay hindi ka na kailangan habulin legally. Ibebenta na lang o i-auction yung nasa'yo. So, they cannot get that. Hindi pwedeng sabihin ng ospital, amin na yan, wala ka ng utang. Hindi. Ang gagawin nila, ibebenta nila yan. Let's say, mabenta ng 200,000, ibabawas yung 53,000 at saka yung cost sa pag-auction nun, isosoli sa iyo yung natira. Ang blessing nyo, Nanay, blessing natin tonight, medyo affordable yung amount, yung 53,000. So, para hindi ka mag-isip habang amin dinidiscuss yung legal side, no? Tutulong po kami, no? Tutulong po kami na punuan yon at ma-access po yung ibang assistance ng gobyerno at ng private para mabayaran yung 52,000 para hindi na i-auction yung inyong property. Maraming salamat.
po, Kuya Alan. Yun nga, yung particular nyo po na sitwasyon, huwag na ho kayong malungkot kasi tutulong nga po kami, ano? So, bali yung sasabihin ko na lang para sa kaalaman ng lahat ng nakikinig sa atin ngayon, di ba? Yun nga, nung naging chairman ako ng Committee on Health, lahat ng klaseng problema sa health system natin, nailapit talaga yan sa akin, ano? Nagawa ng batas, no? Masasabi ko talaga, Kuya Boy and Alan, ang laki na rin yung na-accomplish natin in 20 years, no? Naging senator ako in 2004. And dati, halos walang-wala ka talagang makuha sa gobyerno pag nangailangan ka ng assistance. Ngayon, napakaraming pupuntahan na meron ng mga sistema. Kahit sabihin na dati naman nagbibigay DSWD, pero hindi mo alam kung paano mo kukunin doon. Hindi mo alam kung paano ka lalapit. At kung meron, wala naman equipment yung ospital. Wala. Ngayon, marami tayong ospital, may equipment na rin. So, hindi naman never maging masaya magkasakit, ano? Pero habang tumatagal, mas our health system in the country is more equipped to take care of us. Kumbaga, mas may kakayanan ang ating gobyerno, ang ating bansa, na alagaan ng may mga sakit. Dahil talagang pinilit ho natin na taon-taon, mas malaki yung makuhang budget sa health. Over the years po, kahit napondohan natin yung mga ospital, kahit na ang PhilHealth, mas maraming sakit, no, na kino-cover. Yung sabi nga ni Alan, meron pa rin kasing out-of-pocket na gastos ng pasyente. Yun ang habol namin, no? Na mabawasan yung out-of-pocket. And ang first thing na ginagawa namin, tinatawagan talaga namin yung ospital para ipaliwanag itong anti-detention law. Kasi nga bawal yun. Sa araw-araw, nakikipagdebate kayo na makaalis kayo, araw-araw, pumapatak yung metro. Nagbabayad kayo dun sa room. That's why nagkaroon tayo ng batas na ganito na bawal nga i-detain. Kaya lang kasi, ang reality niyan, Kuya Boy, kaya nabanggit ni Alan na hindi naman din mabubuhay ang mga ospital kung hindi sila mababayaran. Kaya sila ang humingi na sa batas na yan, merong guarantee or promissory note. Pag may kulang sa bayad, may karapatan ang pasyente at ang magulang ilabas ang pasyente. At kung namatay yon, may karapatan na mag-demand na ibigay ang death certificate. Pero papipirmahin talaga kayo ng promissory note kasi utang talaga yon, hindi nawawala ng parang bulayon. But whether you are a patient na namomroblema sa bayad, meron pong pag-asa. I mean, mabigat pa rin na usapin, but I had the chance already to talk to the Secretary Herbosa, no? At yung pinag-uusapan nga namin na pag pinalakas mo yung PhilHealth at in-update mo yung bayarin doon, magiging mas maliit na yung problema ng ating mga kababayan. Diba? Kasi kung alam mo, babayaran mo 300,000, sabihin ng PhilHealth, babayaran namin 280, mas madaling bayaran yung 20. That's why yung zero billing na malapit na tayo dati, in fact, nagagawa na sa ibang ospital, lumayo na naman. Because nga, ang tagal na bago nag-update yung PhilHealth nung presyo nila. No? Sa ating mga kababayan na nangangamba na forever na lang tayong may problemang ganito, hindi po. No? In the same way na 20 years ago, it was much worse and it's much better now. We're confident in the next few years we'll be able to get our acts together. So, Nay, matutulungan po kayo ng programa. Matutulungan po kayo ng Cayetano in Action. Maraming salamat po, Kuya Alan. Kaya, Nay, Nay, maraming salamat. Maraming salamat po. Oh, at God bless you, Nay. So, Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Yan po ang susunod. Dito lamang po sa... Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Nanay Celia sa ospital para ma-update ang kanyang mga papeles at kumuha ng mga dokumento na kinakailangan. Tutulungan ng programa si Nanay Celia na makakuha ng assistance sa DSWD para mabayaran ang balanse niya sa ospital. Kaunting panahon na lang ang hihintayin ni Nanay Celia bago niya makuhang muli ang titulo ng lupang naiprenda ng kanyang yumaong asawa sa ospital. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Tinulungan po nila ako para mabawi ko na po yung aking titulo sa lupa. Maraming salamat po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank
Petron. Petron Turbo Diesel. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. May problemang legal ka ba? Yung anak ko, naradya kanyang 3 years old. Inabandonan niya po kami. Buntis ako ng 5 buwan. Sinasaktan pa po niya kaming mag-iina. Sa harap ng babae niya. Pinakasalan ko na dahil buntis siya, ayun pala bandang huli. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Irereklamo ko po yung asawa ko na ako po araw-araw naghahanap buhay. Lagi na lang akong pinagseselosan. Tigilan niya na po ang kapaparinig niya sa akin kasi babae rin naman siya. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong 2 sa asawa ko po. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with BA. Ate Pia, ito po ay isa sa mga paboritong portion ng ating palabas ng maraming tao. Ako kasi hindi ko yan paborito. Kasi on the spot tayo ng mga questions and sometimes it's not always a clear yes or no. That's right. Parang kumbaga sa supercharge yung utak ko na nakikinig dun sa question, tapos natitense ako nung sasagutin ko. Pero handa tayo because we just want to educate people on... Naintindihan natin yan dahil napaka-nuance ng ibang mga katanungan. Hindi po pwedeng puti, itim. Oo. Pero paborito ho ito dahil kadalasan, ito yung mga tanong na madalas nating itinatanong. Yun. At kadalasan, Ate Pia, ay mali yung kasagutan na ibinibigay ng ating mga kaibigan na hindi masyado pamilyar sa batas. Ang dami-dami ko nang natutunan dito na, ganun pala yun. Let's go to our first question. Kuya Alan, Ate Pia, may tanong lang po ako. Ito po kasing relo ko, binebenta ko po. Binebenta ko po sa halagang 3,000 pesos. Akin na. Ngayon na? Ito po, bibili niyo po. Ito po, binebenta ko ng 3,000 pesos. Okay naman, may bibili. Kaya lang ang problema po, gustong bayaran sa akin ng 3,000 pesos na barya. Ngayon, ang tanong ko po, pwede po ba akong pilitin na bilhin niya to at bayaran ako ng baryang 3,000 pesos? Yes or no? No. Hindi ka pwedeng pilitin. Bakit? Yung pong ano yung salitang legal tender, no? So, ang barya po ay legal tender pag less than 1 peso, yung mamera, 5 cents, 10 cents, 25 centavos, di ba? Yun po ay legal tender hanggang 200 pesos. So kung yan ay 195, babayaran kitang barya, wala kang choice, kailangan mong tanggapin. Yung naman pong piso pataas, 10 pesos, di ba? Hanggang 2,000 pesos. Yan po ay pinapalitan yung amount ng isang circular ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi nga, ang tinitignan nila yung ikot ng pera, pero hindi naman yung para mangalasca ka or manginis ka. So yung legal tender, pagka less than 1 peso, yun na lang tandaan nyo, hanggang 200 pesos. Pero pagka yung mga barya that more than 1 peso more, yan po ay hanggang 2,000 pesos. Let's go to the next question. Okay. Kuya Alan, Ate Pia, totoo po ba na hindi pwedeng tupiin ang 1,000 polymer bill? Yes or no? Rollers pwede. Akala ko yung rollers. Okay. Ang sagot ay no. Pwede. Kasi niliwanag yan na ng Central Bank na pwede naman. Siguro kasi, actually may history din ako dyan eh. Bago tayo nag-shift to polymer bills, would you believe na ang papel natin ay gawa sa abaka? The peso bills. Made of abaka. So, nung nag-shift ng polymer, which apparently ginagawa sa iba-ibang bansa, sumunod ang Philippines. So, ang explanation ng Central Bank is inaral nila, it's more sustainable daw dahil mas matagal masira. Kaya rin siguro na ano yung tiklop-tiklop na yan dahil
Siguro, pagka masyado mong tinupi, dahil di ba ang polymer may some kind of plastic inside. Right. Eh, di ba plastic ba pag Parang tinupi? nakakatakot. Pero niliwanag din ng central bank na pwede naman, pero ang sabi, wag lang daw excessive folding. Okay, next. Kuya Alan, Ate Pia, totoo po ba ang kasabihan na ang manager's check ay as good as cash? Yes or no? Or, explain ko ha, biro pero totoo. Yes, in the sense that it is so credible that to most business person, magbayad ka ng manager's check, good as cash yan. So, bebenta ka ng lupa, benta bahay. Minsan nga, mas gusto nila eh. Kasi lalo kung biyabiyahe ka pa, ayaw mo na magdalang malaking maleta ng pera. Kasi pag binigay yung manager's check, sigurado yon. Bakit naman no? Kasi yung pera, pwede mo ipilit yon. Ang manager's check, hindi. So pag sinabi ko, kotse ko, ibebenta ko, second hand, 1 million, cash only, hindi mo pwedeng ipilit yung manager's check. Diba? Pwede ko sabihin sa'yo, pare, usapan natin cash. Usapan natin legal tender. Ayoko niyang manager's check. Let's go to the next question. Kuya Alan, Ate Pia, utang ako sa online lending app sa isang cellphone ko. Kaso hinaharas nila ako, tinatawagan, tinetext araw-araw, inuunsulto yung pagkatao ko. Tsaka tatakutin nila ako na pupuntahan nila ako sa bahay. Pwede ba nilang gawin yun sa akin? Yes or no? Very on-point question. Hindi ka nila pwedeng i-harass. So, no. Hindi nila pwedeng gawin sa iyo yon. Pero ang pwede nilang gawin, mag-follow up sa'yo at gawin ang reasonable nilang pamamaraan na mo-kolekta yung utang. So, let me explain, no? Common yan na ang lenders nag-hire pa sila ng outside collectors. So, sabi ng batas, as long as they do it responsibly, yung kagalang-galang ba na paraan? The list, no, kung ano yung tinuturing na bawal, unfair practices, is yung may kasamang pananakot. Okay, bawal yan. The use of obscenities and insults. Tapos, yung tatakutin ka na i-disclose nila, ipapublicize nila yung pangalan mo and yung personal information na, pag di ka nagbayad, bukas na bukas, lalagay ko na to sa Facebook, yung pangalan mo, bawal din yan. And then, sasabihin din nila na, sasabihin namin kay ganito, kunyari, asawa mo, o boss mo, na ganito utang mo, bawal din yan. And bawal din silang to just, yung manloko, to threaten you with in any other ways. But this is what I find interesting. Pwede silang mag-contact sa'yo ng reasonable hours. Guess what is defined as reasonable hours? What? Sa akin pananaw, it's office hours, right? Yeah. But according to this, and this is Securities and Exchange Commission Memorandum Circular, pwede silang mag-umpisa tumawag sila ng alas 6 ng umaga? Parang susulatan ko ang SEC na huwag naman alas 6 ng umaga, di ba? I mean, even if you're awake at 6 o'clock, you have a reason kung ba't ka gising, di ba? Nagre-ready ka dahil papasok ka. Yung anak mo, inaasikaso mo, nagluluto ka. Huwag naman alas 6, di ba? Mga alas 9 naman. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, umutang ako na may interest. Hindi ko kayang bayaran yung buong hulog. So, kung ano lang muna yung kaya ko, yun yung binibigay ko. Nalaman ko na lahat ng binayad ko napunta sa interest at yung mismong utang hindi nabawasan. Possible po ba ito? Yes or no? Possible na nangyari yan? Very possible, yes. Ito ginagawa ko sa buhay ko. Lahat ng bibilhin nyo na may halaga, actually kahit nga ngayon, kahit na hindi ganun ka-expensive, nag-o-offer na rin ng terms, di ba? Yung sa lalo pag may credit card ka. Lahat ng babayaran ko, nabibigyan ako ng option ng terms. Bilangin nyo yung total nun, di ba? So, kunyari, yung bibilhin mo, cash price is 1,000. Sabi, pwede mong hulugan ng 1 year. Bilangin mo yun, kasi baka yung total na babayaran mo, 1,000. Malamang yan, 1,2, 1,4, 1,5. Tanungin mo yung sarili mo, kayang bang i-cash? Or willing kang magbayad ng 1,4? Kasi more than 1,000, more than the cash payment yon. And ang unang gagawin ng company is yung interest muna yung babayaran bago sa principal. So 1,000 yung principal, 400 yung interest. So kunyari after 3 months, sabi mo magkano na kaya to, nakahulog na ako ng let's say 120 a month, di ba? Sa 3 months, 360, nasa interest pa lang yun. Wala ka pang nahulog sa principal. Maritim, maraming salamat. Ang dami naming natutunan.
Pero ito ang magandang balita. Dahil hindi na utang, hindi na interest ang pag-uusapan natin. Cash ang mapapanalunan. Dahil tayo'y maglalaro ng Alan Pia Pick. Lahat ng ito ay magaganap sa pagbabalik ng... Back here on the show. We're going to play Alan Pia Pick. Okay. In 3, 2, 1, go! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Alan Pia Pick! Isa na lang, isa na lang. Isa pa, isa pa. Itong una. Okay. Go! Hindi niya alam na siyang nanalo. Oh, ikaw talaga. Okay. Dito tayo. Okay. Go! Yung runner-up, hindi kayo uuwi ng luhaan dahil meron kayong prize, no? So mamaya, we will give you 2,000 pesos. Oh, wow! Anong pangalan? Anong pangalan? Jedlyn. Jedlyn. Anong nais mong sabihin? Thank you po. Thank you very much. May 2,000 daw, sabi ni Kuya Alan. Penny po. Penny. Opo. Oo, Penny, maraming salamat. Okay. Eto na. May 2,000 kayo, ma'am. Oh, wait. Dito muna tayo kay Ate Pia. Handa ka na ba? Yes po. Apo, talagang sigurado. Ay, natalo! Panalo ka! Hindi ka pa naniwala! Paisip ko yung Panalo ka, oh. Dahil, pero hindi pa siya... Hindi pa. Dahil meron... Ang galing! Ang galing naman nito. Anong pangalan niyo po? Selpa po. Selpa. Selpa. Opo. Selpa. Ayan, magpasalamat ka na kay Ate Pia at Kuya Alan. Ay, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Basta masaya ako. Thank you po. Maraming salamat. Thank you, Selpa. Congratulations. Maraming salamat. What's your name? Lawrence po. Lawrence po. Lawrence! Saan ka muna nag-aaral? Hindi na po ako nag-aaral. Hindi na nag-aaral. Tatrabaho? Wala rin po. Pero anong pangarap mo? Anong dream job mo? Maging driver po. Driver. Oh. Ako na magbabayad ng driving school mo. So ngayon, ay maglalaro ka kalaban si Kuya Alan. Handa ka na ba? Handa na po. Okay. 1, 2, 3, go! Pero unang-una, pwede pa siyang manalo ng... Okay. Tapos may driving school na. Sagot na ng CIA with me. 12 naman. Okay. Galing. Dito. Okay. Okay, may 3,000. 3,000 pesos. Thank you din po sa CIA po. Mas madali daw matuto mag-drive kung dalawa kayo, tatlo. Sinong isasama mo? Okay, basta't mag-usap kayong barkada, basta pag-aaral, ha? Gusto nyo maging barista, mekaniko, basta't seseryosohin nyo, ha? Mga batang Pasay. Maraming salamat. Thank you very much. Ang hirap talunin talaga ni Kuya Alan. Maraming salamat muli sa inyo. Lalo na sa lahat ng ating mga kapuso, mga kaibigan na nagmamasid sa kanilang mga tahanan. Sa inyong suporta po, maraming salamat. Kuya Alan, di ba minsan iniisip natin yung pamilya indestructible, lalo kung very, very close kayo, no? Pero makikita mo, totoo talaga yung kung anong itatanim mo, yun ang aanihin mo. So, kahit na napakaganda ng mga tinanim ng pamilyang nakita natin kanina, pag nagsimula yung isang intrigahan, isang problema, lalo pagka naghalo na sa in-laws, pwede talagang lumaki. Pero kung babalikan at babalikan mo, no, yung pagmamahalan nyo, yung essence,
magkakaroon talaga ng chance ng reconciliation. Yun lang naman din ang sasabihin ko. In both cases that we handle, it's all about love for family. And tayo, what can we do to help families, whether it's from yung karapatan o balansihin lang yung karapatan sa pagmamahal. Minsan kahit ang karapatan mo, ikaw ang nasa tama, pero ikaw na lang magpakumbaba para magkaayos. Okay, that's our goal. Hindi naman yung kung sino yung hahabla sa korte, hindi nang habol natin. Mabuhay kayo at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. We have to say goodbye for now again. I know, time to say goodbye. Katulad ng laging sinasabi ng aming ama, the late Senator Compañero Rene Cayetano, huwag magpaapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawalan. Kita tayo muli next week. At maraming salamat, Maritim. Maraming nagaganap, marami tayong natututunan, marami tayong napapadalunan. Dito lamang sa